Ito, pakinggan po nyo ang sabi ni Colonel Jean Fajardo ng PNP, opisyal at tagapagsalita. Nakikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong gamitin para siya po ay arestuhin. Ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas, ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Sinisikapan ng GMA Technical. Ayan po So, kabilang po yan sa mga balitang naglabasan na po. So, dahil press conference yan na ginawa ng PNP ni Colonel Fajardo sa ating mga kapatid, aking mga kasamahan sa media, dyan po sa Campo Crame. Okay? So, sinasabi, paliwanag lang natin, ang sinasabi ni Colonel Fajardo, official po yan dahil spokesperson, ay pwede nang hulihin ng civilian, citizen arrest. Ibig sabihin, kung makikita nyo, si Kibuloy kahit saan lugar, pwede nang arestuhin ito ng civilian, then ito turn over sa mga otoridad, like PNP o NBI. Ang ano dito, ang mga civilian, binibigyan na ng authority or meron ng authority. Dahil ang isa nga pong warrant of arrest or wanted, pinaghahanap ng batas, malaki ang maitutulong dito ng mga civilian. Ayan. So malinaw yan Kahit saan nandoon, pwede na kayong mag-aresto. Pero pag hindi nyo inaresto at kayo po ay nakipagsabwatan, kinupkot nyo, o itinago nyo o sinuportahan nyo, yan ang sinasabi ko isang araw pa. Ngayon, inamin na nga ni Colonel Fajardo. Abogado po yan si Fajardo. Obstruction of justice ang pwedeng kasong ipataw sa mga sibilyan na sumusuporta kay Kibuloy para siya makapagtago sa ating batas. Yan po ang matindi. At ito pa yung bago. Abay, meron pa siyang 19. Meron pa siyang 19 na mga baril na lisensyado. Kakaunti yata, Ang nakita ko nung araw, maraming gano'n Maraming baril Kasi may nagpa-firing niya. Naimbitahan ako minsan niya, nasa firing, ang daming baril So, 19 daw po yung 19 na mga baril ang may lisensya na ngayon ay pwede rin kansilahin ang lisensya. Inaaral na po ng PNP. Kasi pag kinansila ang lisensya ng yung baril na yan, magiging illegal possession of firearms. Kasi sabi niya hindi siya magpapahuli ng buhay. So, ano ibig sabihin? Baka gamitin niya yung baril niya. O ngayon, ang nasilip ng pulis sandali, binigyan ka namin ng lisensya. Hindi yan para labanan ng Estado. So, may karapatan ang Firearms Exclusive Division ng Campo Crame na kansilahin kasi sa pagkuha ng firearms license, napakarami po ng requirements at isa yan sa mga kondisyon. Pag ginamit sa mali at hindi tama ang pag-handle ng baril na yan, kahit lisensyado pwedeng i-revoke. Kasi pribilehiyo lang. Pansamantala lang po ang firearms license at PTC. So 19 daw po ang mga baril ni Kibuloy na pwedeng makansela ang lisensya. Nako, madadagdagan na naman ang kaso kasi pag nakansel yan at nahulihan kang may baril, illegal possession of firearms. Another case yan. Iyan ang matindi, di ba? So, ayan po. Yan ang epekto ng pagmamatigas. Yung pride na wala sa lugar. Yung pa-pride na akala niya susuko sa kanya ang gobyerno. Akala susuko ang batas sa kanya. Hindi pwede yun. Ang batas ay mangingibabaw kahit kanino. Hindi pwedeng no one is above the law. Lagi natin sinasabi yan. Nagsalita na ang Pangulong Marcos, Justice Secretary, PNP. So, yun na yan. Marami na pong nagsabi na mali ang pagtatago. Mas maganda humarap na lang. Kahit siguro bata, pag tinanong mo yung bata, anong masasabi mo sa kaso ni Kibuloy? Dapat humarap na lang siya. Huwag siya magtago. Di lalo na yung mga nakapag-aral at mga professional. Maliban lang doon sa mga member ni Kibuloy. Isang linya na mga yan wala tayong magagawa ron. Baka yun ang doktrina, baka yun ang inuutos sa kanila. Di ba ngayon, ang galaw ng mga kampo ni Kibuloy, yung abogado at mga member na ako, pinuforward sa akin, kung mga tagaloob din Sinasabi, dismiss na yung kaso. Pero binuhay ng pamahalaan ni Pangulong Marcos. Alam niyo, hindi niyo naintindihan talaga ang proseso Dismiss daw sa Davao, pero bakit daw binuhay ng DOJ? Nakalimutan yata nyo, lahat ng prosecutor, yung National Prosecutors Association o Bureau or ahensya ng gobyerno, under yan ng DOJ.
Pero merong jurisdiction sila, may power sila, yung National Prosecutor's Office or Division, kung ano kailang gagawin. Pero under ng DOJ yan. At yun hong pag-dismiss ng kaso na sexual harassment sa Davao, okay, hindi ho nagustuhan niya ng complainant dahil hindi siya makapaniwalang ma-dismiss ng ganun-ganun lang. At sa proseso, mayroong karapatan ang complainant na tumakbo ng Department of Justice kasi nga yung mga prosecutor under ng DOJ. Ano man ang gagawin ng prosecutor, ang mga complainant kahit anong kaso, pwedeng mag-request for review. Pwedeng mag-petition for review before Justice Secretary kung kayo ay hindi kontento doon sa desisyon ng mga prosecutor. At pwedeng reviewin ng Justice Secretary ang mga kasong yan. At pag nakitang hindi maganda ang pagka-dismiss, may probable cause pero dinismiss, pwedeng i-refile, pwedeng utusan ng DOJ Secretary ang prosecutor na i-file mo ang kaso. Ganon ang nangyari. So legal ang ginawa ng DOJ. Pero tumagal lang 4 hanggang 5 taon kasi sa nakaraang administrasyon, Duterte administration, inupuan ng mga sekretary ng DOJ. Hindi nila ginalaw kasi kaibigan nila si Kibuloy. Yun. Kawawa yung biktima dyan. Ilang taong naghintay. Petition for review lang inabot ng 4 to 5 years kasi kaalyado ni Kibuloy yung nakaraang gobyerno. Ngayon, rule of law ang gusto ni Pangulong Marcos kaya pinairal ni Remulla ang pag-review. Hindi lang sa Kibuloy case yan. Lahat ng kaso na mayroong petition for review sa DOJ, pwedeng reviewin ng DOJ. Legal na legal yun. Kasi inuulit ko, para maintindihan nyo, lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas under ng DOJ. May karapatan ng DOJ na mag-review kung may mga petisyon. At pwede may karapatan ng DOJ utusan ng prosecutor na i-refile o i-file. Ayun. Kaya nga nung ma-review ng DOJ, may probable cause, inutusan ng Davao prosecutor, i-file nyo ang kaso, ipinal. Dahil nakita ng judge, mayroong probable cause, may basihan para arestuhin, nag-issue ng warrant of arrest. Yun ang nangyari. Pero na-late pa nga yan dahil March 14, inilabas yung warrant of arrest, nagpetisyon, nag-file ng motion yung mga abogado, kaya na-delay ng 2 linggo. Ganon din sa Pasig. Na-file na sa korte. Pero nung ilalabas na yung warrant, hindi makapaglabas kasi nagpetition ulit yung mga abogado ni Kibuloy. Kaya nakabinbin yung warrant of arrest, non-bailable offense, dyan po sa Pasig RTC. Yan ang istorya. Yan ang totoo. Kaya ayan po, cancellation ng mga firearms ni Kibuloy, yan ang mangyayari. Citizen arrest, yan ako yung sinasabi ngayon ng PNP. Pabigat ng pabigat. Kaya again, Kibuloy, tinuturing pa rin kitang kaibigan. Ibaba mo na ang pride mo. Sumurrender ka para malitis ka ng maayos. Hindi tama at delikado pagka sinunod mong hindi ka magpapahuli ng buhay. Dahil kailanman ang Estado ay hindi susuko sa iyo. Yan ang malinaw. Kaya payo ko sa iyo, kung nakikinig ka, surrender at harapin mo ang kaso. Hindi nakukuha sa takutan, hindi nakukuha sa drama, hindi rin nakukuha sa demand. Dahil yung demand mo, nireject na ng buong gobyerno.